Seryoso ang paalala ni House Deputy Majority Leader at La Union Representative Paulo Ortega V sa mga Pilipinong botante ngayong halalan na huwag paboran ang mga kandidatong pro-China o yung mga individual na pabor sa interes ng nasabing bansa matapos ang kumakalat na balitang pag-angkin umano ng China sa Palawan. Ayon kay Ortega, huwag sanang suportahan ang mga umano'y mouthpiece ng China, isang malaking problema umano kapag ang isang kandidato o politiko ay nagpakita ng pagsuporta sa hindi nito kapwa Pilipino. Pwede naman na hindi pro-Pilipinas yung mga iboboto natin na senador. Kailangan yung malasakit saka yung dedikasyon nila para sa bansa. Napakaklaro naman po yan. Kaya yung mga medyo tikom dyan, alam na this. Hindi sila pro-Pilipinas. Kailangan ko pa ba sabihin kung kanino sila pro? Diba? Yung mga pro-troll na yan, sigurado. Magkakasama lahat yan. Dagdag pa ni Ortega, dapat umanong number 1 na criteria para sa kahit na sinong kandidato ay ang pagiging umano'y pro-Philippines na mga ito. I've been consistent with all my statements na wag po natin bibigyan ng pagkakataon yung mga hindi pro-Pilipinas na kandidato. Kasi yun ang dapat number 1 na criteria ng tumatakbo na senador. Kahit naman hindi sobrang galing, kahit na hindi sobrang sipag, kahit na hindi wala pang plataforma, siguro medyo makakalusot pa yung mga yun. Pero yung number 1 na criteria na hindi ka maka-Pilipinas, dapat pro-Pilipinas ka. Yun ang number 1 na criteria para sa mga senador. Naman kay Bataan Representative Geraldine Roman, bagamat mahalaga ang diplomatic engagement sa pagitan ng dalawang bansa, dapat umanong manindigan ng Pilipinas pagdating sa territorial sovereignty at national security. Bago tayo ako sa pagiging anti-China, we are not anti-China. We are against the activities that infringe on our sovereignty and that endanger our territorial integrity. Of course, necessarily, we have to engage with them sa trade relations, diplomatic relations. There are also many Filipinos in China. But ibang usapin na itong pagdating sa ating teritoryo, sa ating sovereignty, sa ating national security. Kung meron silang ambisyon na ariin ang Pilipinas, kalimutan ninyo ito. Forget about it. Even this absurd app that presents Palawan as part of the territory, Delulu.